This is Monday, the 4th of December, Real Talk 101, Episode 18. Ayan, tignan natin anong topic natin ngayong Lunes. Anong gustong tumbukin ni Universe ngayon, no? May ganon. Ay. Hanap tayo dito isa. Ay, guidance. Ay, talaga. Oh, malamang lahat kayo ngayon, Lunes na Lunes, tuliro kung saan kukuha ng pera, tuliro sa pag-ibig, tuliro kung magtatrabaho pa ba, tuliro kung tatanggapin pa ba yung inaalok na pag-ibig. O, di ba? This is Panther Guidance. It is time to release your passions and live your dreams and begin a new chapter in your life. And you're encouraged to expand your awareness, eliminate fears, and become a whole new person. And you are guided and protected. Okay? So, yun na. Di ba minsan kasi sa buhay natin, real talk, binibigyan tayo ng signs or symbols along the way na hindi natin pinapansin. Sometimes repeating numbers, sometimes repeating images, and sometimes sa panaginip dinadaan, real talk. Hindi mo maiintindihan bakit paulit-ulit siyang dumadalaw sa panaginip mo. Bakit paulit-ulit parang umaalingaw-ngaw yung boses ng someone. O paulit-ulit, bakit na lang kapag nagmahal ako, wala akong swerte. Yun yung mga bagay-bagay na ibig sabihin nun, may iba na nakalaan para sa'yo. Kung yung negosyo na yan, hindi ka nag-success, then tanggalin mo yung takot sa buhay mo na mag-try ka ng panibago. Kung ito naman ay isang relasyon, no, na kayong magkarelasyon ay hindi na masaya sa isa't isa. Lagi na lang kayong may mga problema. At kahit anong gawin yung repair, hindi na talaga ma-repair. Kahit anong gawin yung pag-uusap, hindi na. Kasi sa dalawang tao, merong isa dyan na ayaw talagang magbago ang ugali. May isa dyan na nagbabago lang siya pero pagkukunwari para wag lang siya iwan ng isa. Pero yung totoo, ipagpipilitan at ipagdudut-dutan pa rin talaga niya yung gusto niya. So, walang success dun sa isang relasyon na ganon. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na alam mo na may isa pang taong magpapasaya sa'yo, huwag kang matakot. No? Tanggalin mo ang takot sa sarili mo. Magbago ka. Huwag kang matakot na magbago. Huwag kang matakot na aalipustahin ka ng ibang tao sa desisyon na gagawin mo. Kasi, sarili mong kaligayahan yan, sarili mong buhay yan. So, hindi naman sila magpapakain sa'yo, hindi naman sila magbibigay sa'yo ng lahat-lahat. So, wala kang ikakatakot doon. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Kasi yung taong natatakot lang mag-isa o yung taong natatakot iwanan is yun yung mga taong hindi marunong maghanap buhay, hindi sanay na binubuhay ang sarili nila. At hindi sila sanay na nagbabanat ng buto. Pero ang sinasabi dito ngayon ni Universe, kung may mahal kang iba, kung may gusto kang gawin sa buhay, gawin mo na habang may panahon ka pa. Kasi halimbawa, no, matagal mo nang gustong kumuha ng kursong music, pero ayaw ng magulang mo kasi naka-align kayo sa business or naka-align kayo sa kung ano-ano pang kurso. At ayaw pa rin niya, ipaintindi mo at sabihin mo, hindi naman sign of disrespect, but that is your calling, no? Doon ang gusto mo, musika eh. Sa larangan naman ng negosyo, kung halimbawa, ayaw mo maging empleyado at gusto mo magnegosyo, then do it. Huwag kang matakot kasi yung negosyo naman, there's a learning curve, there's a learning process along the way. Pero, yung pinakamahalaga siguro sa isang negosyo is, huwag mong bilangin kung magkano kikitain mo. Bagkus, isipin mo kung ano yung mga problemang mai-encounter mo pag yan ang negosyong itatayo mo. Ganon din sa relasyon. Ha? Sa isang relasyon, huwag mong pangarapin
ang forever, agad-agad. Kasi hindi mo kilala yung tao eh. Though na nanliligaw, nagde-date, no. Iba yun. Kasi may kaplastikan doon, may kasinungalingan doon. No. Along the way, malalaman mo sino siya, ano siya, saan siya galing, ano plano niya, ano intensyon niya sa'yo. Ganun. So, doon mo malalaman kung yung tao is para sa'yo o hindi. Tapos, kung nagkataon man, real talk, no? Na iniwanan ka, masasaktan ka. Manghihinayang, malulungkot, no? Pero move on. Kasi, sinabi dito, i-eliminate mo yung takot mo. No? Harapin mo ang panibagong ikaw. So, ibig sabihin, kung wala ka ng karelasyon ngayon, okay lang. Sige, move on ka. Harapin mo yung katotohanan. Kasi alam naman ni universe ni God na guided ikaw. Siguro may mga dahilan kung bakit pinaranas sa'yo yon. Kung gaano kasaklap, kasakit, no? O kadepress yung sitwasyon. Pero kung hindi dahil doon, hindi ka naging matapang ngayon. Kung hindi dahil doon, siguro hindi ka nagkaroon ng sapat na perseverance or sapat na lakas para ipakita sa buong mundo at ipatunayan sa sarili mo na kahit ganun kalaki ng dagok na ginawa niya sa buhay mo, kaya mong bumangon, kaya mo ulit i-regain yung sarili mo at kaya mo ulit maging masaya kahit wala siya. Yun na yun. So, kasi kung babalikan mo yung way of life na cycle ni God and then the universe itself, ipinanganak ka naman na mag-isa eh. Kahit nga ipinanganak na may kambal or triplets or quadruplets or etc., naghihiwalay pa din sila eh. 'Di ba? So, there is no assurance in everything that we do. So, the real talk, the best advice na pwede kong ibigay is i-enjoy mo ang oras, minuto, araw, linggo at buwan na kasama mo siya. Kasi hindi mo alam kung kailan siya mawawala sa buhay mo. Hindi mo alam kung kayo pa ba sa susunod na araw, sa susunod na linggo. So, kung ikaw yung tipo ng taon, ang dami mong sinayang na araw, linggo at buwan, at dumating sa punto na na-realize mo, hindi ko man lang nasuklian yung mga kabutihang pinakita niya sa akin. And that's the real talk. Hindi ko man lang siya napasalamatan sa lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Hindi man lang ako makahingi ng patawad sa pagtalikod ko ng biglaan. At higit sa lahat, hindi ko man lang siya kinumusta kung nakarecover ka na ba. At hindi man lang ako, real talk, nagkaroon ng lakas ng loob, magpaliwanag bakit hindi agad ako nakapagbigay sa kanya ng response or update man lang para wag na siyang umasa. May mga ganun. That's the real talk right there. All you have to do is to observe, no? And then, lakasan mo, encourage mo sarili mo. Kailangan mo i-expand ang wings mo mag-isa. Lagpasan mo lahat ng pagsubok, harapin mo lahat ng takot na kinakatakutan mo. Kasi kung palagi kang nakatago sa saya ng mama mo, papa mo, or mama mo kalimitan, wala kang magiging magandang relasyon. Kasi, lagi na lang nasa mama mo yung atensyon mo. Ibig sabihin, hindi ka po pwedeng mamuhay na wala siya. E paano pag mama mo namatay? Di ba? Ganun sa buhay mo. Dapat real talk. Habang maaga pa, i-practice mo na ang sarili mo. Na kahit anong mangyari, ikaw lang din ang pwedeng magdesisyon sa buhay mo kung kanino ka magiging masaya, kanino ka magkaroon ng katahimikan, at kung kanino ka magiging kontento. And that's the real talk right there. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Bye!